Ito pa po. Ito pa po ang isang paragrapa. Ah, Soriano, ayan o. Tinuro mo yan. Alam ko, tinuro mo yan ha. Babasahin ko po. Ito. Iglesia ng Anghel ni Maniakes. Ah, pero i-address ko na ito, Daniel Rason, Eliso Soriano, o kayong grupo na nagkikinabang kay Soriano. Ito, mga budol-budol group. Ito, Bobo. Bobo kang jack collector ka. Running debate pa ang hiling mo. Dito pa lang supalpal ka na. Mapapahiya lang ang Manalo sa pinagagawa mo dito sa YouTube. Sino nagsabi sa iyong walang original na? Mapapahiya lang ang Manalo sa pinagagawa mo sa YouTube. Sino nagsabi sa iyong walang original na manuscript ng Biblia? Anong tawag mo dito? A biblical manuscript is any handwritten copy of a portions of the text of the Bible. New Testament, John Ryland, MS, AD 130. Bodmer Papyrus 2, AD 150 to 200. Di Jate Sarun, C, AD 170. Washingtonians, Codex Washingtonians, AD 400. Codex Bisae Cantabriganes, AD 350. Codex Vaticanos, Codex Codex Washingtonianos, Codex Besa Cantabriganes, ayan, 450. Codex Alexandrinos, Old Testament, Nas Papyrus, 2nd BCE, 1st CE. Cairo Ganesha fragments contains portions of the Old Testament in Hebrew, in Aramaic, discovered in Cairo synagogue, which date from about this 4th century C, Dead Sea Scroll, BEC, in 7E, in Aleppo Codex, 1920 CE, in Leningrad Codex, 1008 CE. Nakita mo, demonyong jack collector ni Manalo? Huwag ka nang maging guro sa sarili mo. Nahayag na naman ang panluloko mo sa mga tao. Hindi mo matanggap na tinawag na Diyos ng Ama ang anak, Hebreo 8. Kaya pinipilipit mong lituin yung mga makikinig sa iyo. Bueno, mga kaibigan, ayan. Ito, mali raw yung sinabi ko na wala nang original na manuscript. Ngayon, nagpakita siya ng mga original na manuscript. Alam mo, Ninyo Antenorio, Eliso Soriano, dapat ipakita mo po yung sinasabi kong original. Ipakita mo po yun. Yung mga binanggit mo alam ko lahat yun Kaunti pa nga lang yun Pati Dead Sea Scroll, kukwento ko pa sa iyo kailan nasumpungan yan at sino ang nakatuklas yan. Ito ang tinatawag kong original manuscript na pinagkunan ng lahat ng sinasabi niyong totoo. Ito, Ninyo Antenorio. Ito, Eliso Soriano. Ayan ayan yan. Yan ang mga original manuscript. Ayan, yan yan. Iglesia ng Anghel ni Maniakes. Ayan Tingnan mo. Yung dulo lang tingnan mo Itong Budimor Papyrus, binanggit mo ito. Ito po ang mababasa ninyo sa John 1, chapter 1 to 14. Yang the Bodmer Papyrus. Binanggit niya yon. Itong nasa dulo. Itong maitim na. Ayan Ayan po Yan ang original. Ito. John 1, 1 to 14. Tinatanong kita, tinatanong kita, Ninyo Antenorio, meron ka pa ba niyan? Yan ba mababasa ni Eliso Soriano? Ito, pinakita na ito ni Eliso Soriano. Yan. Yan ang tinatawag doon sa binanggit mong Rylands fragment. Yun ang John Rylands, nasa Rylands. Diyan mo mababasa yung John chapter 18, verse 31 to 33. Ayan Yan ang original manuscript. Ayan.
Eliseo Soriano, pinakita mo na yan, alam mo, original na manuscript. Tanong ko sa iyo, meron ka ba niyan? Meron ka ba niyan? Oh. Oh, paano ngayon yan? Paano mo sasabing sinungaling ako? Paano mo sasabing mangmang ako? Paano mo sasabing, ano bang sabi mo rito? Oh. Sinong nagsabi sa yung walang original na mapapahiya lang ang manalo sa pinagagawa mo sa YouTube? Oy, o ikaw ngayon ang napahiya. Ayan ang binabanggit ko eh. Oh. Oh. Siguro, totoong mapapahiya ako kung may pakita mo ang original na isunas sa iyo. Ang ipinakikita mo na mga interlinear Greek salin, kinopya lang po dito yan. Kinopya lang po yan at yan ay binasa ko na sa inyo. Nandito rin yan eh. Ayan oh. Sinasabi dito na wala na yung mga original manuscript na pinagkunan lahat ng salin. Nakita mo ba? Wala na anyang masusupungan ganong salin. Oh. Binasa ko na po sa inyo yan eh. Ito po. There are no known extant original manuscript of the Bible. Oh. Nor is there a known manuscript containing the entire Bible. Wala na talaga yan eh. Oh. Oh. Nakita mo ba Eliseo Soriano? Oh. Oh. Tinuturuan mo yung tagasagot na kahit magsinungaling kasi hindi kilala ang mukha eh. Kaya kahit ano na lang sabihin eh. Kahit ano na lang sabihin eh. Ikaw, Eliseo Soriano, ang nakikita mukha mo, dapat ang sumasagot. Kaya hinahamon kita ng running debate. Sabi dito eh, running debate pa niya, tawag mo dito. Eh dito lang niya, butata na raw ako, dito lang daw. Supalpal na raw ako eh. Supalpal na raw ako eh. Paano mo masusupalpal? Ako, masusupalpal mo? Iglesia ni Cristo, masusupalpal ninyo? Lahat ng katalinuhan pag-ukol sa aral ng Diyos, nasa Iglesia ni Cristo po. Kayo pong mga miyembro dyan. Tinatawagan ko kayo ng pansin. Suriin niyo po Iglesia ni Cristo. Ito pa, ito ang laging pinagyayabang mo. At pumunta ka pa sa sa Brazil o sabi mo pa, pumunta ako sa London at nagpa-video pa. Kunwari kinikunan lahat Saka mayroon na niya ako niyan, Codex Sinaiticus. Asan? Ito, Iglesia ni Maniaques. Ito ang binabanggit mong Codex Sinaiticus. Isa ito sa Codex Sinaiticus. Ito Kita mo? Ayan po Ayan po Ipopokus po ito Ito ang Codex Sinaiticus. Ayan 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 Codex Sinaiticus. Ayan Diyan mo mababasa. Ano bang mababasa mo diyan? Itong mababasa mo, Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus opened to John 21 verse 1 to 25 by permission of the British Library. Ito sa kapahinturutan ng British Library, kaya napalathala ito. Diyan mo mababasa, ayan, Maniaques. Kaya bang basahin niya ni Eliseo Soriano mo? Yan ang original na sinasabi kong wala na yan. Pinagyayabang mo pa mayroon yan. Abay, sinabi mo lang yun nga ang mga pamura ni Eliseo Soriano, manloko eh. Kukopyahin yung lahat ng Sinaiticus. Nandito lahat po yan eh. Nandito lahat yung mga Sinaiticus mo eh. Wala pa sa kalingkingan yung mga binanggit mo. Napakarami ho niyan. Ayan puro Codex Sinaiticus yan Ilira mo yan Bukod sa binanggit mo. Ilang page yan? Puro Codex yan 3 page na yan. Puro Codex yan. Ayan Napakarami. Wala na po yan. Para mapapatunayan mong tama ka, ikaw iglesia ng anghel ng Maniaques. Para mapatunayan mong totoo yung mga sinasabi mo, na mayroon ng original pang manuskrito, ipakita mo yan original. Ito, Barnel Eli, ito, Eliseo Soriano. Ipakita nyo po yon. Kasi yun po ang tinatawag ng mga original manuscript. Ayan po, ayan Ulitin ko Ayan
Mga miyembro po dyan, ayan o, makikita nyo yung mga pangyayabang ni Soriano, kayabangan o. Parang nakaka-check daw siya kasi daw ay talagang pinupuntahan niya yung mga original manuscript. Maring malapit lang sa panahon, maring una lang, pero hindi na po yun original. Sinasabi mismo dito na lahat ng manuskrito, lahat ng ito, lahat ng mga manuskritong yan, mga original manuskrito, kinokopya lang yan. Kinokopya lang yan mula sa mga mula doon sa mga original manuscript. Nakita niyo po ba? Hmm. Kaya yan po ang katunayan, mga kaibigan. Alam po ninyo, ito ang general introduction to the Bible. Ayan po. At bukod pa ito doon sa mayroon ako yung Merrill's, yung pinakita ko sa inyo, yung Angers. Yun, matindi rin yun. Nandun lahat. Kailan sinali ng English, saka sino ang mga naggumawa ng chapter. Nandun lahat. Kung ilang chapter, ano ang nasa gitna ng Biblia, maikling chapter, pati yung mga verses. Hindi na yan ang papaksin natin, mahaba na po yan. Pero mababasa mo po doon. Pati ilang verses, ilang chapter, at sino ang kasi ang una, ang Biblia po unang chapter. Katulad nga po yung mga pinagkunan na pinakita ko sa inyo. Walang mga chapter yan, walang verses. Ito lang, iba pa ito Mobile Original Institute Museum. Ito po. Ito taken from the original Museum University. Ito pa po. Ayan, yan pa po. Yan po ang mga parchment na makikita na. Wala na po ngayon yan na makikita ninyo. O di kaya mga nasa library lang yan. At kaya nga may mga pinakita ritong mga photo bilang pahintulot kung saan nakatago yon. Pero yung iba wala na. Kaya nga po, yung mababasa ninyo sa kasaysayan na yung bakit nag-translate bakit i-translate yung gawa, yung gawa 2028, na bakit i-translate yun? Kasi pinagtatalunan nga ng yang Trinitarian. Pinagtatalunan po hanggang ngayon na yang gawa 2028, hindi nila malaman kung anong isasalin. Pinagtatalon pa kung Iglesia ng Panginoon ba, Church of the Lord, or Church of the God, of Church of God. Si Lamsa, ito po. Ito po ang Lamsa version. Ito po ang Lamsa version. Dito pinaliwanag ni Lamsa. Kung bakit kailangan ang tamang salin, Iglesia ni Cristo. Na yan natutol si Eliso Soriano. Yan nga raw Lamsa, hindi naman ginamit yan ng Sogo noon. Ngayon na lang daw sa panahon ni kapatid na Eranyo. Ano ngayon? Kahit ba itong huling tukuli ng tama yun lang ng mga Iglesia ni Cristong salin doon sa sambayan ng Pilipino. Bagong mga salin yan. Pero totoo yun. Yun ang totoo. Anong paliwanag ni Lamsa version? Itong Lamsa, George Lamsa. Ang Diyos, Espiritu, walang laman, walang buto, walang dugo. Kaya mali yung salin ng mga Trinitarian na isalin ng Church of God. Kita nyo? Kundi ang dapat nga niyang isalin dyan, Church of Christ. Bakit? Ang may dugo, ang may laman, ang may buto, si Kristo. Yan ang dapat tanggapin ng lahat na nagbabasa ng Biblia kung sumusunod kayo sa turo ng Biblia. Tinuturo sa Biblia na kinakailangan kawangis, hindi sumasalungat. Yung bangsalin ni Lamsa, yung bangsalin ni Lamsa na Church of Christ, kawangis ba yun ng sinasabi ng Biblia? Kawangis na kawangis. Mababasa mo sa Bagong Tipan, ang dugo ni Kristo ang ipinantubos ng Iglesia. Kita niyo po ba? Talagang ang dugo ng Panginoong Kristo ang ipinantubos sa tao. At yan nga po ang pangalang Iglesia ni Kristo. Kung tawagin mga Iglesia ni Kristo, katawan ni Kristo, naglalang siyang isang taong bago,
Siya ang ulo, ang katawan ng iglesia, kaya ang tawag, katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo. Kita nyo po ba? Ang Diyos ang may-ari niyan. Kita nyo? Sinabi mismo ni Kristo yan eh. Ako puno ng ubas, kayo sanga. O, kita mo. Ang Ama ang magsasaka. O, ang Diyos ang may-ari. Sa unang Korinto 12:28 naman. 12:27 muna. Kayo nga anya ang katawan ni Kristo. Bawat isa ay sama-samang mga sangkap nyo. Ituloy nyo basa sa 28. At ang Diyos anya'y naglagay sa iglesia, una-unay mga apostol, ikalaway. Ang Diyos talaga ang may-ari. Alin ang pag-ari? Katawan ni Kristo. Kaya wag yung, yan, sinasali ko na rito para lalo pong maintindihan ninyo na talagang iglesia ni Kristo po talaga. Kita nyo? Sabi ni Soriano, kailan lang niya yan bagong salin? Iliso Soriano, kulang ka sa siyasat, kulang ka sa pagsusuri. Marami pang salin na bago pa si Lamsa, mga English version na isinalin talaga, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, marami yan. At yan babanggitin ko yan, babasahin ko yan sa mga susunod na papaksain natin. Marami, hindi lang si Lamsa. Bago pa si Lamsa, may mga salin noong 17th century, nung anong century pa, wala pa si Lamsa. May mga nagsalin na Iglesia ni Cristo talaga ang nakasulat sa 20:28 ng gawa. Nakita nyo po ba? Kailangan talaga, siya sa tinamaigi, alin ba ang tamang salin? Kung ang Iglesia ni Cristo gumagamit ng maraming salin ng Biblia, sapagkat hindi nga lahat ng Biblia ay tama. Lahat ng Biblia ay may maling salin. Kinakailangan, ang hanapin mo, yung tamang salin. Paano malalaman ang tamang salin? Hindi kumukontra. Ang mga aral, hindi nagkukontra-kontra. Kaasang-ayon, hindi nagkukontra. Halimbawa, sinabi sa Bagong Tipan, ang Diyos isa lang ang Ama. Hindi yan nagkukontra. Nang magturo sa mga propeta, isa rin ang Diyos. Nang magturo si Kristo, isa rin ang Diyos. Pero ituro mong dalawa na Diyos, si Kristo Diyos din, maling salin na yon. Kaya yung Jesus na Diyos na tinuturo, yan po ang pandaraya. Kaya nga buong sanglibutan nadaya eh. Bueno, yan po mga kaibigan. Siguro napakarami nyo ng natutuhan sa aking katotohanan. Kaya ikaw, Eliso Soriano, alam ko, itong tinuro mo ito ang panluloko. Kaya nga, sinasagot ko yung mga panluloko mo. Hindi ako nagyayabang at hindi ako nagpapantas-pantasya. Si Soriano, ayaw niyong maagaw yung pagkapantasya ni Soriano. Ay ba, hindi ko inaagaw yon. Hayaan mo na siyang pantasya. Nagpapantas. Ano sabi rito? Huwag kang feeling pantas. Huwag lang akong feeling pantas. Demonyo. Sino ba ang demonyo sa ating ninyo Antinorio? Sino ba? Ang demonyo, sinungaling, magdaraya, manluloko. O sige nga, ano bang nakikita mo? May sinungaling ba ako? Sabi mo, alin ba yung sinungaling ko? Ayan, sinagot ko lahat katotohanan. Ayan, sino bang manluloko? Sinong sinungaling? Ikaw ba o ako? Ikaw. Ito ang pinakikita mo. Ayan o. Walang mukha. Ayan o. Ayan. Walang mukha eh. Sino ngayon ang may demonyo? Ako ba o ikaw? Alam nyo, kayo pong mga miyembro dyan, lalo na kayong mga bago lang, o yung mga dati man kung kayo po ay na-brainwash na, magbago po kayo ng pag-iisip. Kung ano po yung tama, yun po ninyo sundin. Naririnig nyo na po. Itong nagpaparatang sa aming mangluloko, nakatago mukha. Kaya ito ang alos pang closing ninyo at Tenorio. Sabihin mo kay Brother Eli mo, yung sinabi mo, na kung hindi ako tatawag sa Lunes sa tumigil na ako, ay dapat sabihin mo yan kay Brother Eli mo, na kung hindi siya haharap dito sa YouTube sa akin, running debate kami, kung hindi siya haharap, aminin mo na sinungaling si Brother Eli nyo at wag na siyang haharap sa YouTube kung hindi siya magsasabi. Masama yung sasabihin mo sa ministro lang, hindi kailangan akong humingi ng autorisasyon.
Iglesia ni Cristo ako na sinasabi mong naloko lang. Kaya obligado si Brother Eli mo, obligado kay Liso Soriano na sumagot sa YouTube. Kahit sino sa amin, pwede kang questionin sapagkat pinararatangan mo kaming naligaw. Kaya hindi lang ministro dapat. Wag yung wala ka naman sinasabi na, sa ministro lang to Oh, Nino Antinoro. Wala namang sinabi si Liso Soriano kundi lahat kayong Iglesia ni Cristo. Masama pa ang bintang sa amin, mga malulupit, mga sinungaling. Yan, mga naligaw kami. Nagtatawa po yan, mga niligaw. Buksan mo niya, akala mo totoo. Kami pa ang pinapayo na buksan namin ang isisipan namin. Bakit hindi po? Alam mo yung si Soriano, baliktad lagi yan. Pag nagparatang yan sa amin o sa iba, siya yon. Doon po kayo nadadaya. Kaya budol-budol gang yan budol-budol group yan Kunwari, ang Biblia niya, tatayuan ko, mamamatay ako. Dahil pagtatanggol ko ang Biblia ay salita ng Diyos. Pakunwaring salita yon. Paimbabaw yon. Ang totoong sa Diyos, ang itinuturo talaga aral ng Diyos. Nakita niyo po ba? Ngayon, abangan mo po ito. Abangan po ninyo ito. Pinagpapauna ko na sa inyo. Nung Mayo 1, Mayo 1, sa dulo nun, yun alos lahat yun puro tuligsa sa Iglesia ni Cristo. Kumuha siya ng mga pala na gagamitin niya kasi kunwari nagtatanong, kunwari Iglesia ni Cristo. At mayroon doon isa na yung Sauli nagtanong, ano raw kasaysayan ng Church of God International. Ano raw kasaysayan? Kasi mga pala niya yun Pinatatanong yun para mayroon siyang paksain. At doon po ipinahayag ni Liso Soriano na siya yung may mga hula siya na siya raw yun, walang iba siya raw. Qualified po raw siya doon. Abangan po ninyo yan. Abangan mo yan ni Liso Soriano. Pasisinungalingan kung hindi totoo yung mga sinasabi mo. Pagdaraya yan at pangluloko. Wala kang hula. Ang hula na natupad sa iyo, bula ang propeta ka. Yan ang maliwanag na hula sa Biblia. Bula ang propeta, sinungaling. Pero yung tungkol sa hulang, ikaw ay sugo ng Diyos. Hindi po totoo yan. Abangan po ninyo yan mga kaibigan. Ano po? Bueno, palagay ko sapat na yon na nakinabang din sana kayo mga kaibigan. At lalo na po kayong mga kanim na dyan sa Iglesia ni Soriano. Ano po? Magsuri po kayo. Ano po? Huwag po kayong magtitiwala kay Soriano. Pero mo, nahuhututan pa kayo. Alam mo, sa tunay na yung kailangan talaga buhay manitaya mo Pero pagka yan kalukuhan na, kahit isang pera, hindi dapat. Huwag kayong pumayag na gano'n na lang Sinusustentuhan nyo yung aral ni Satanas. Masama po yon. Ang bulag pagka inakay ng kapwa bulag, isang hukay po yan. Si Soriano, itinuturing kong bulag yan. Bulag ang propeta yan. Ang mga bulag ang propeta, bulag kung tawagin ng Biblia. At yan mga magpapakunwari. Kunwari sa Diyos. Kunwari nagmamalasakit sa Biblia. Pero ang totoo, yung pagmamalasakit, hindi sakop ng katwiran ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, pinatutuhanan ko anya mga yan na waring nagmamalasakit sa Diyos. Subalit hindi sakop ng katwiran. Sa pagsusumakitan niya, maitaro ang sariling kagustuhan. Hindi sila napasasakop sa Diyos. Biro mo, sasabihin na siya natupad ang hula. Members of the Church of God International. Kung kailan magwawakas na mundo, saka naman inuutos ata ni Satanas na sige, magwawakas na mundo Baka marami pang maligtas Sabihin mo nang ikaw sugo. Abangan po ninyo yan Bueno, bago po magwakas ako, ay nagpapasalamat po ako dito sa mga babasahin ko Ito po ang mga bagong nagso-subscribe. Si Jan Santos, Dionisio Luxin, Noel Talbas, Hansa May Padilla, Joseph Coronel, at ang iba po si Dan Loruco, Alili Murcilla, Paras Family, Joseph Martos, Tili Padayaw, Danilo Kerubin, Kim Benz. Ayan, hanggang dyan po muna. At salamat po sa inyo. At sa susunod po baka pwede, lalo na po doon sa mga comment, ilagay nyo po yung saang lokal kayo para mabanggit ko rin kung saan kayong lokal. Ang importante po kasi talagang kumalat ang mga pagtatanggol natin sa iglesia. Kaya patuloy po kayong mag-like, i-share po ninyo. Hindi lamang po ang lahat ng aral sa iglesia, lalo na po yung kikapatid na Michael Sandoval. Yung
ah, true defenders of the faith. Ah, yun po ang palatuntunan ni Ka Michael Sandoval. Lahat po ng mga palatuntunan ng Iglesia, i-share po ninyo mga kaibigan. Ito panahon na po na talangan. Kung yun po nagpabaya tayo sa pamamahagi, ito pong panahon. Sa social media po, sa social media, magagawa na natin yung ating katungkulan na ibahagi ang liwanag na nasa atin. Ano po? Bueno, yan lamang po. At muli ay inihiling po ko po sa inyo na samahan po ninyo ako sa pananalangin na idalangin natin na sana maawa ang Diyos sa atin na alisin na po ang coronavirus para ang buong mundo po ay payapa na makapaglingkod na po tayo. Kung hindi po yung pagkasala, magmakaawa tayo na sana huwag tayong madamay, mahawa. Lalong-lalo na po ang ating tagapamahalang pangkalatan, si kapatid na Eduardo Manalo. Ang kanyang sambayan, ipanalangin natin na sana huwag silang mahawa, manatili ang kalusugan, kapayapaan sa kanilang buhay upang patuloy na tayo'y madala sa kasakdalan para maligtas tayo. Tayo po'y ipinananalangin din yan ni kapatid na Eduardo. Hindi tayo nalilimutan yan. Napakabait po niyan. Apo, alam po ninyo, hindi pa po tagapamahala yan. Kilala ko na po yan eh. Kilala na po ako niyan eh. Napakabait po niyan. Bueno, maraming salamat po muli. Pagpalain po sana tayo ng ating Panginoong Diyos.